Namitas nga ako ng kadyos ngayong araw at nung kinagabihan ay nangilaw kami sa dagat at eto nga yung mga nakuha namin. Maraming karatungan at mga shell at meron din kasama na kaunting mga isda. Noong nakaraang araw ko pa nga talaga binabalak na pagpipitasin ito nga ang mga natitira pa ng mga bunga ng kadyos. Kaya lang palagi ko namang nakakalimutan at ngayon ko nga lang ulit naalala. Hindi ko nga lang sigurado ngayon kung mapapakinabangan ko pa ba dito yung ibang mga buto kasi nga halos karamihan ay pinagkakakain na ng mga insekto. Pero meron pa din naman akong mga nakikita dito na mga ayos pa. Kaya siguro bukas kapag ka nabutukan na to ay pipiliin ko na lang yung mga maayos pa. At yung mga nabukbok na o na insekto na itatapon na lang namin. Eto kasing tanim na to ni mama na kadyos ay hindi to nakatikim ng spray na merong gamot. Kaya halos karamihan sa mga bunga niya ay talagang hindi na mapakinabangan. Yung mga makukuha ko pala dito na mga ayos na ang gagawin ko ay bibinhiin ko at itatanim ko rin ngayong taon. Pagkatapos kong magpitas, binilad ko muna siya at siguro bukas ko na lang siya bibinhiin pagka umakit ulit ako dito sa taas ng bundok. At fast forward nga tayo dyan, mga bandang alas 8 ng gabi ay pumunta nga kami dito sa dagat para mangilaw kasi ngayon nga ay low tide. Kung hindi nyo natatanong, mahilig din akong sumama sa mga ganito, sa mga pangingilaw ng mga isda, ilog man yan o mapadagat. Pero kapag malayo naman na yung pupuntahan, hindi na rin ako sumasama. Lahat nga na nakikita namin dyan na pwedeng ulamin ay kinukuha namin. At halos lahat nga dyan na mga nadampot namin ay talagang puro karatungan. Yung karatungan pala, ito pala yung isda na para siyang botete na matinik ang katawan at lomolobo. Marami din pala kaming mga nakuha dyan na mga shell na kung tawagin naman dito sa amin ay taktakin. At pagkawi nga namin sa bahay, ganito lahat karami yung mga nakuha namin. Ang dami naming nakuha na mga shell at saka ito talagang karatungan ang mabilis na nagpapuno sa mga lalagyanan namin. At nung kinaumagahan naman na ay eto na nga yung inulam namin. 10 pirasong karatungan pala dyan yung mga nakuha namin at halos lahat nga yan ay inihaw ko. Bukod sa inihaw, meron pa din naman kaming isang alam na luto dito, yung ginataan. Kaya lang masyadong matrabaho yun kasi tatanggalin mo pa isa-isa yung kanyang mga tinik. At yung mga nakuha naman namin ng mga shell at saka mga isda, ang gagawin ko naman luto dito ay igigisa ko na lang sa kamatis. Sari-sari lang talaga dyan yung mga nadampot namin kagabi at meron nga rin kami nakuha dyan ng 3 pirasong pugita na maliit at meron nga ding isang abalon na medyo malaki. Tuwan-tuwa nga ako dyan nung nakakuha kami ng abalon kasi sabi nila ay masarap daw to at saka mahal daw ang kilo nito kapag binenta. Pagkagisa ko ng kamatis, nilagay ko na dyan yung mga isda, pugita at saka abalon at pagkatapos nilagyan ko ng tubig at sunod ko na nga rin nilagay dyan yung mga crabs na iba-iba ang itsura at pinatong ko na nga rin sa ibabaw dyan yung mga shell na taktakin, susong dalaga at saka ranga-ranga. Kaunting tubig lang din pala dyan ang nilagay ko para mas malasa yung kanyang sabaw at tinimplahan ko na nga lang din ng asin. Habang niluluto ko nga rin dyan yung mga shell ay panay nga din ang baliktad ko dito sa iniihaw ko at baka biglang masunog. At nung medyo matagal na nga siya dyan na kumukulo ay hinango ko na at ganun na nga rin tong iniihaw ko dito ng mga karatungan kasi maitim na yung kanyang itsura at mukhang malapit na talagang masunog. Ang gagawin pala namin lahat dito sa karatungan na to na inihaw namin kasi ang kukuhanin lang talaga namin dyan ay yung kanyang laman loob at ang pinakamahalaga ay yung atay kasi yun yung pinakang masarap. At yung nag-iisa nga na abalon na nakuha namin ang ginawa ko ay hinati-hati ko talaga para lahat kami ay makatikim. Maliliit nga lang dinagayat dyan yung ginawa ko para kumasya sa amin. At yung mga inihaw naman pala namin dyan na mga karatungan, halos tagi-isa talaga kami lahat dyan. Kakaunti lang yung nakuha namin sa pinakang loob niya pero sulit na sulit naman ang lasa nung atay. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo.